Welcome to Quick Take, the mini series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect, it's about being you. If you haven't already, please do subscribe sa aming social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And also, we have YouTube, Laom7668. And don't forget also to follow our TikTok account. We have Tip Podcast 25. You can see it crawling in the screens. For today's episode, hindi tayo masyadong seryoso sa buhay. Chill-chill lang tayo. So we will talk about travel kay bet man pud na ako ang mga traveling.com.ph at hindi lang PH, pang ibang bansa pa. So, atong 2024 man good guys is naami chance nga mag-travel sa New Zealand together with my siblings. So, kato na time, we were there for over a month. Nasinati gid na ko no kung sa katsada. So, ang atong topic karon is about 8 things you will love about New Zealand. Okay? Wala na kaya ako lagi promote. Sakto lang, sakto lang. Okay guys, so let's start with number 1. Number 1 is courteous kaayo ang ilang immigration. Mao gina siya. So, sa tanan nga maka-travel, no, relate man siguro ta ko unsa ang immigration, namoy kanya-kanya nga experiences sa immigration nato diri. So, dito pod guys kay nahitabo man gud is last me ni gawas kay nag-CR pa me before me ni adto sa immigration. Naghunong mi ato from Australia to Christchurch. Dadto mi nag-stop. And then, kanang bitong matouch ka kay ang ilang immigration officer pagid ang magtawag sa imo nga, hello, how are you? How's your trip? Ana bitaw, nga, wow, wala na mo na siya na-experience sa among nasod. Pero walang ginto, kanang very, very courteous. And then, gi-check nila ang amo ang items, kinamo yung mga items sulod sa amo mga bags, nga, kuan gyapon kay sila, very respectful kung maka-open, ana bitaw, kanang they treat you as humans simply because you are human being. Nalipay kay ko for that. Second, okay, diretso na ta sa second mga ma'am answer kay marang dali na gyud mi kay daghan kay gibuhat karon nga adlaw. Number 2 is fair ilang treatment sa tanan. Mao gina ako ma-bless dadto kanang dili ba tayo mo ma-feel nga naay pobre, naay dato, naay middle class ana. Kay for example, mosulod ka grocery. Mapalit nimo kung unsa ang mga butang nga mapalit sa imong boss. Makaon nimo ang mga butang nga makaon sa imong boss. And then nagtrabaho mo gud dadto ang akong sister no. So sa isa ka company, medyo dugay na po siya dito nagtrabaho din, medyo nataas na po yung posisyon. They call their boss, ilang mga boss, by name. Ano bitaw, nga dili pa feel sa ilang boss nga, ang imong trabaho kay tig cut ra gyud ka dara og mga beef. Ana bitaw, or imong trabaho kay tig slice ra gyud kag mga lamb. So walay discrimination, kung Kiwi ka man, Maori, Filipino, Indian, or bisag unsa nga nationality. Akong tsadahan is fair ilang treatment sa tanan. And then kung magkita mo bisag diha lang, maski mga police officer, magbaklay mo dira sa dalan, moingon sila, hi, hello, how are you today? Ano gud sila? Best, dili ibig sabihin na best, nga nakabet sila sa imuha. Kung dili, ingon ana lang gud ilang treatment sa tanan. So, may pagkag, thank you, I'm good. How are you? Ana ang mga dramahan. Dili ta mag-assume kay ingon ana gud sila katsada ang ilang treatment sa everyone. Let's proceed with number 3. Mao gina akong ganahan bilang practicing lawyer. Ganahan ko ani number 3. They have a living wage. So, diri sa Philippines, daghan gid mga cases no, natay mga illegal dismissal, natay mga unpaid wages, natay mga back wages and attorney's fees. Di ka halata no nga bago lang ko nagbuhat og mga pleadings with regards to that. Pero dito sa ilaha guys, wala kay ka nakakita mo mga law firms dadto. Nakapicture pa ko sa isa ka law firm pero dili kayo problema ang mga wages nga or mga labor cases.
Kaya ang ilang sweldo, enough. Enough nga ma-feed ang ilang family, enough nga ma-provide ang ilang mga needs and wants. And of course, ang pinakatsadahan nako kay sa isa ka tuig na gid sila 1 month nga vacation with pay. Ana bitaw nga gi-prioritize gud nila guys nga gatrabaho ka pero ma-enjoy pud nimo ang imong life. So mo na akong ganahan din. Napoy mga backpackers dadto. Kanang mga backpackers guys is mga ano na sila mga tourist nga ga-travel sa New Zealand. Pero while ga-travel sila sa New Zealand, kay dugay man kay naga-travel ang mga taga-ibang bansa. Mayingon kag mga 6 months ang ilang mga travel. Gatrabaho pud sila. Then ginasweldoan sila. Tingala gid mi ato to ngadto mi sa Queenstown. Dito ang pinaka longest man siguro to nga cable car or pinaka steep nga cable car. Tsada gid kay siya guys. Nagkuan mi dito sa tawag ani secret na lang si pangalan dato. Basta ka lang murag kart o go-kart. O na go-kart mi at didto. Then nagsakay mi atong cable car. Nami nakita nito nga other nationalities. Ana sa akong manghod mga backpackers dito sila guys. So makabuhi gyapon. I mean, gatrabaho sila para padayon lang gyapon din sila travel. Naay makasustain sa ila while ga-travel sila. Kay dagko man lang sweldo dadto. Yung nakatsada pa gyud dito guys. For example, ma-hospital ka. Kanang libre paggawas nimo wa jud kay mabayaran. So that's the beauty of it. Let's proceed with number 4. Number 4 is efficient kaayo ang mga gamit sa balay. Ana ang mga dramatize. So namo kitay mga silingan diri sa Pilipinas no nga makaingon gyud nga dato sila. Ana nga tsada kay gamit. Wow, tsada kay ilang washing machine. May ana bitaw nga nanay mga dryer and all nga katong high-tech na level, double door ang mga ref, na mga microwave oven nga mga very aesthetic and very kanang high-end. Pero dito bitaw guys, kay kumusulod kag balay kay mo na siya ang mga normal nga gamit. Ang akong tsadahan dito is galive sila with a life nga naay integrity. In a sense nga financial integrity kay wala jud ko nakita dito ba nga naghihikaos. Kana makaluto sila, makakaon sila, then tsada kay ilang mga gamit gyud. Then dili sila considered nga dato normal na sa ilaha nga kung sa ato pa sa ingon pa ni siya, mo na ang mga basic persons sa ilaha. Pero tsada kayo ang mga gamit, mga efficient. Let's proceed with number 5. They have more than enough food in the table. So sa ako pang giingon ganina, wala ko nakita dito nga kana bitong mga pulubi sa gigilid, wala sila mga mom and sir. Everyone has enough food and ang uban pa gani kay natoy one time ba nga birthday sa akong manghod nga cake. Lami kay lang carrot cake dito guys. Ana din ko nga hala sayang kay ilabay nato ni ano siya ti kanang dili man bawal maglabay og food diri kay muro na po din siya og kanang glutton ni kung kauno nimo niya busog na kay ka. So ingon ana kanang makalabay sila og dapat na gid ilabay kay diri bisag kalabay-labay na ginakaon pa man gid sa ipakaon na sa iro kay sayang ana ato nga drama dito kay makabuhat sila ng they have the luxury to throw things nga dili na helpful sa ilaha because they have more than enough and especially guys lami jud kay lang ice cream, shout out sa ice cream sa New Zealand and of course lami kay lang wine didog ko nakatilaw og kanang favorite nako nga wine. Yellowtail, man siguro to. Di siya dagag alcohol. Kung mayroon kag sweet wine, sweet gid siya, ma'am. Kaya akong natilawan dito sa Philippines, sweet wine. Pait man kaayo. Dito, sweet gid siya. So, number 6 is, barato ra ilang car. Mao na akong ganahan dito, ma'am. Feeling na ako ganahan pod mo. Ana. Kaya diri, di ba, dapat kinakay mga hundreds of thousands or even millions para makapalit kag car. Pero dito, tungod kay wa may mga rela, way multicab, walay jeep, nagory bus pero nalay mga station to station kinahanglan gyud kanay car pero ang ilang car didto dili gid para sa nga expensive kaayo didto mura lang siya og kanang nagpalit ka og basic commodity then akong katsadahan sa mga kiwi ang tawag sa citizen sa New Zealand kanang dili sila pasikatay ma'am nga ala nagpalit og bagong Fortuner akong silingan magpalit wad ka ana dadto is kontento na sila basta mo under pa imong car okay kung magamit pa siya, din wala siya mga daot, okay, di sila kanang feeling bitaw nga ang ilang identity is naka-attach sa ilang gamit. So, mo na siya ang akong ganahan. And number 7 is, they have respect for time. Kanang gyud. Di sila late. Advance kay sila kung nasa schedule, nana sila dito
20-30 minutes before their time. And ako pong ganahan dito guys, is mo ni akong na-observe kay syempre ga-shopping mabod me dadto. Then ato mi sila mga boutique. Ga-open sila guys is 10 a.m. Then ga-out sila is 4 p.m. O diba? Nga naman. Because the government and sa ilahag yun, ang ilahang as a rule is they want or ganahan sila nga maka-spend time sila sa ilang family. So ano, diba? Tsada ka alas 10 na kaga-duty. Then mag-out ka alas 4. Nya ang purpose is to spend more time sa imong family. So ganahan ko ana nga kuan mga balaod, guban pang mga patakaran. And number 8 is, bilang kami kay Best In, kung man may tour dadto, most tourist spots are free of charge. So, ana agad siya, ma'am and sir. Kay diri sa Philippines, kung naay tourist spot dira sa unahan, ang katong nakatag-iya diri nga property, kanang pa-entrance man dayon, di ba? Masama sa itong mga beach. Nagay mga entrance and all. Dadto guys, kitsada jud kaayo. And then, walay bayad. Tsada ka ilang river, tsada ka ilang mga national parks, ilang mga mountains. Wag siya bayad, ma'am and sir. Katong first na mogyaduan dadto is katong Mount Cook. Tsada ka na siya, or the Hooker Lake nga. Nagay mga snow magid dito sa lake. And then, ang tanong sa mga huga, Tommy, kay lahi ba ang money dadto, di ba? Kanang hala ka, naibayad. And siya, atik-atikan mi niya nga. Sagdi lang tigay na. Ma'am, sila enough na. Ma'am, wala mi enough ato, ma'am, kay card lang ba dadto. So, wala mi cash gid nga pang New Zealand. Mo dito, kay wala day bayad. So, inaana siya, guys. Aesthetic tanan dito, gikan sa mga kahoy, baka, bato, uban pang utanon. Very aesthetic din. Tsadahan po din kay ko dito, guys, kay sa grocery bitaw nila katon ingon ko di ba daghan kay silang food. Kung moadto ka grocery napoy part dadto nga kanang para sa mga gutom ka. Naay part dito nga paon lang nimo libre. Mga apple, fruits, magkuha lang ka kung gutom ka. Sumong way mga what? Wala yung mga what kay they have really enough food kung kinahanglan nimo. Sa grocery na siya ha. Magkuha lang ka dito libre kaon din ka mga bata mo kaon libre. So mo to siya guys. Medyo mahaba-haba ang dramatize natin today. Pero yun po ang 8 things you will love about New Zealand. So, if makatravel mo pohon, daghan kay tsada dito mga ma'am and sir. Libre halusa ang katapang gingon, mga tourist spots. So, that's it for today's quick take. And of course, please don't forget to like, subscribe, and follow our social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast, YouTube, Laom7668, and TikTok, Tip Podcast 25. So guys, see you sa next episode. Stay imperfectly perfect and see you soon. Woo!